Wow. Wow. Ganda yung bag. Beautiful. Ay, taray. Talino ni Benro dito ah. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so sa nakita nyo today, nag-unbox tayo ng bagong tripod na sponsored by Benro. Yung sinut natin na yun, itong napanood nyo, is also a Reels version or Reels version, portrait version ng unboxing na ginawa natin. I don't think na kailangan natin gawing masyadong cinematic yung pag-unboxing ng isang tripod because I really think na it's a tripod. So, kailangan natin siyang kunan ng B-roll. Specific na B-roll siguro kapag may shoot. Isi-separate upload ko yun. And then, we're gonna make a review video. So, basically, right now, today, ito yung parang first impressions video of this Benro tripod na pinadala sa atin. Na I'm really impressed, honestly, dahil it's super light. Wait lang. I-appreciate ko lang siya, guys. Diyan na kayo. Taas. Magaan. Diba? Magaan na nga, kaya pang tumayo sa sariling paa. So, it's the same mount as this one. I mean, it's a different mount. Parang gusto ko siya ingatan kasi ang ganda ng pagkakakulay. Ang ganda ng kulay ng Benro sa totoo lang. Yung pag turquoise ba tawag dito? Ewan ko. Pero yung pagka-bluish niya, ang ganda. And it's worth every penny dahil sa pagkakaalam ko, nasa 14,000 yata itong tripod na to. So, testingin natin. Tingnan natin kung gagana rin itong mount ng current camera na ginagamit ko dito sa Benro. So, wait lang. Ay, wow! So far gumagana siya. And it's gonna be it honestly looks like a daily driving tripod. Oh my gosh. Ang ganda. Carbon fiber. Daily driver. I think this is gonna be the tripod that we're gonna be using for our daily vlogs. Kapag magta-tripod tayo, kasi it's so easy to set up. Not unless yung pang production na tripod. Alam niyo naman kung anong tripod yun. Ito parang, oh my gosh, ang dali ng buhay. Oh, hey. Try natin ng... Ito may mga simple camera moves kasi guys. Pagdating sa shooting, wala na tayong subject. Pero alam niyo yun, may mga movements na pwede kang gawin kapag marunong kang gumamit ng tripod. Wait lang, may double check ako sa tripod na to. Ay po, tiyan ay extension ganito. Tapos gaganon mo. Yung mga TikTok style na na tripod usage. Ang ganda! Aesthetically pleasing yung tripod sa totoo lang. Tapos ang gaan sa... Yun talaga yung magaan. Alam mo, sa mga tripods na ganito, I've used a lot of tripods before. And since wala naman akong bias, but yun nga, first impressions to sa Benro na ano man name niya specifically? Wait. Ang tawag pala dito, yung Benro Cyan Bird. So, Cyan Bird, yung pala tawag sa kanya. And I think it's nice. Yeah, Cyan Bird.
In my career, I've used multiple tripod. And honestly, I'm impressed with this one kasi ang gaan and it can go up to max height na ito. Ito yung max height niya. Which I think is, of course, eye level ko. Which is not bad. I think it's good. Ang liit niya, medyo compact siya. And I think it's a travel tripod. So, papakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong tripod. Way before when I started, the first tripod that I ever bought na super cheap. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Nagtataka ko nandito pa rin. Eto. It's still standing, it's still good. Pero syempre, alam mo yun, hindi niya na kaya yung camera na meron ngayon. Kasi nga may lens and everything. Ewan ko, feeling ko naman ito. Kakayanin niya naman. Huwag mo lang bibigatan yung setup. Kasi nga, travel tripod to. Hindi to pang production na tripod. It's Undoer to. Parang 2.5 lang ata bili ko dito before. Tapos, nung medyo nag-upgrade ako ng tripod, ang binili ko yung Benro na malaki din. May Benro din ako na binilis. Hindi siya sponsored by Benro, pero nag-Benro ako talaga. Papakita ko sa inyo yung Benro na tripod. Wait lang ha. Ito. Benro KH25P. Super laki nito. Super heavy duty niya. Okay naman din siya. But, ano kasi, siguro, wala akong bias sa mga tripods, but when it comes to tripods din kasi, it depends on what type of situation you are in or kung saan mo talaga siya gagamitin. Like let's say, itong Cyan Bird, it's clearly perfect for travel, for daily use, for photographers as well, specifically Julian. Yeah, it's also a good video tripod, but it's on the expensive side. Gawa nga ng carbon fiber siya, super gaan niya, and aesthetically pleasing siya sa mata. So, totoo lang din kung mamarapatin. But ito, ginamit ko to before din sa mga bigger end shoots. Like, mga pang short film, pang film. Ganito siya kalaki, ganito siya kabigat. Ayun, KH25P. Gumagana pa rin naman to, hindi naman to sira. Tripod ko pa rin naman siya. But, of course, ito yung mga pang steady shoots, mga interviews. Tsaka, abang to na tripod kapag bumili na tayo ng second camera. Diba? Ang dali-dali magpalit ng angle. Nung nag-travel naman ako, yung tripod na gamit ko, along with the DJI RS3 Mini and yung A7S3. Ito yung gamit ko, small rig na A7, small rig OP something. Kasi it's also durable, lightweight, hindi nga lang siya carbon, but pwede kasing magkabit ng gimbal dito. So, pag nagkakabit ka ng gimbal, doing that, you know, travel tripod din naman siya. Wala nga sa isip ko na may ganito pala ako. Kasi since nung binili ko yung Tribex na yung palagi kong gamit sa lahat ng shoot dahil nga super convenient siya when it comes to heavy na gorilla shoot na heavy. Ganun kasi yung, kung papansinin nyo naman sa lahat ng behind the scenes ko na shoot lately, puro mga bistro shoots. Puro kasi siya, para siyang guerrilla shoot na heavy, na may pagka-production. Ganun siya, nandun siya sa in-between yung shoot sa bistro. Kaya more on kailangan ko ng fast pace na medyo heavy, which is yung Tribex. But ito, small rig, dito pwede ako maglagay ng gimbal. Nawawala nga sa isip ko na may ganito talaga ako. So pwede pala akong mag-jib shots na malilimutan kong gumawa ng jib shots. You know, diba? But, of course, specifically, I can round the Cyan Bird off for travel. I really think so. Since right now, perfect siya. Nagkasya siya sa mount ng... Kasi dalawang vlogging tripod. Ang vlogging tripod na pang handheld, which is yung mga pang hawak-hawak and everything. And then ito, yung pang travel siya. Like, let's say I'm gonna travel again. Punta ako ng Japan. Kuha time-lapse. Ito gagamitin ko. Yan. Though right now specifically, hindi na ako masyado nagigimbal sa mga shots ko. Kaya parang, woo! Yeah, it's here. It's a tripod. We can put in a gimbal. Yung nga lang kasi parang hindi na kaya ng gimbal to. Kung lalagyan ko man to ng gimbal, RS4 Mini or siguro RS5 Mini. Kung malakas lang ilalabas na RS5 Mini, yun yung kukunin ko, ibibenta ko yung RS4 ko. Ito sa totoo lang, hindi maganda yung relationship ko sa RS4 ko. Gawa ng nabagsak. Shoutout sa mga PA ko na nabagsak yung RS4. But right now, I'm actually really enjoying this tripod as is. And there's really, like, convenience talaga is key. And I can see myself using this tripod every single day. Dahil nga ang dali niya, ang payat, ang gaan. Kuha tayo ng time-lapse para sa inyo. Let's go. Oh, di ba? Solid ang time slap. Yun nga lang, Martians.
yeah, alam niyo hindi ko pa na-imagine. Teka nga, ba't ganun? Ang daming thumb marks ng lens. Ang iniisip ko, Martian, sa totoo lang, kung kaya ba niya yung mga heavy na lenses. Kasi nga for traveling, might as well, may dala rin akong mga lente like yung Sigma 28105 ko, which is my daily driver, and yung 35 1.2 ko na lente na lagi kong pang b-roll, pang short film. Kasi nga, gaano ba to ka-versatile when it comes to being a daily driver. Convenience, oo, nandito na siya, convenience. Magaan, ang gaan, tsaka premium niyan. Para kang naka mamahaling peak design na tripod. So, may mention ko na yung brand. So, yeah. But, it sits on the end where I think spending 14,000 sa tripod na ganito is actually kind of worth it if you're doing landscape photography. I think real estate as well. Content creation, of course. Would I recommend this tripod? Oo naman. Bukod sa binigay ng Benro to sa atin, and we're gonna be making a full review video on this, like a proper video, just like nung Saramonic Ultra. Yeah, it's a good recommendable tripod that sits on convenience, yung price, yung kanyang ano bang tawag doon? Overall na aesthetic. Ang ganda rin niya, aesthetically pleasing kasi naman talaga. Ang ganda ng pagka-blue niya. It screams Sony blue. Sa totoo lang. And I'm a sucker for the color blue. Ganda. Ganda talaga, solid siya. For me. Nga lang natatanggal ba? So naka-glue in na talaga yung ball head niya, hindi pala siya natatanggal. But which I think is okay lang naman. Oh, 'di ba? You know what, Martians, lately, medyo low yung energy ko, no? Kasi ang dami ko na nagawa. Nagising ako maaga, pinakain ko si Anya. Kung hindi ko pa napapalabas yung vlog about kay Anya. Anya is kind of like a new member of the family. She's a dog. Recently, I got a dog. And right now, I honestly feel like a fur dad, yun yung ika nila. I feel like more of a responsible person right now. Kasi dumating siya sa buhay ko. And masasabi ko lang, ang daming changes na nangyari sa buhay ko lately. Reason why I think hindi ako nakapag-upload honestly sa 365 ng dire-diretso is syempre bukod sa alam nyo nang maraming tayong ginawang shoot, maraming tayong trabaho, walang tigil, pag uwi shoot kinabukasan, ginagrind ko talaga kasi I really wanna live that life where I'm comfortable enough to do the daily vlog without thinking about finances, thinking about kung may kakainin ba ako bukas. Alam niyo, it's really nasanay kasi ako na 24/7 on the edge na grind. Kaya I'm really sorry, Martians, kasi ayun. Bakit ba ako nagso-sorry? Vlog ko to eh. Sino ka ba? Joke lang, Martians. Pero siguro kasi recently din akala ko may big change na mangyayari sa buhay ko na I had to basically prepare for. But I think yung change is yung pagdating ni Anya sa buhay ko. You know, there's like this specific void inside my heart na parang may kulang sa buhay ko. Di ba sinabi ko sa inyo recently na I'm at that specific point where kontento ako sa lahat ng bagay. Masaya ako sa mga nangyayari, okay ako sa parents ko, okay ako sa every aspect of my life. But something is missing. I don't know what it is. Maybe it's yung aging, maybe it's yung aging. But yeah, right now I'm doing good. Everything's good, everything's fine. May pinagdaanan ako recently na challenge na sobrang na-challenge ako. Well, we burst through that wall. It's something mentally I had to go through. It's really a difficult thing that I had to go through. But everything's good. I have to go back to work now. Isi-check ko si Anya kung okay lang siya. And mag-vlog ulit tayo. Ewan ko kung anong next part ng vlog na to today, but we're really enjoying the tripod. Pasensya na sa commercial.
Try natin i-b-roll dito sa labas yung tripod despite na wide lens ang gamit ko. Let's go. Sunday backseat